best mga mare at paren, nasa bansa ang kauna-unahang winner ng Miss Grand International All-Stars na si Vanessa Pulgarin ng Colombia. Bahagi ng activities niya sa bansa ang grand appearance sa launch ng bagong pageant brand na Reyna Filipinas. Slay si Vanessa na maladyosa na rumampa sa event. Sabi ni Vanessa, first time niyang bumisita sa bansa at mahal niya raw ang mga Pinoy. May mensahe rin si Vanessa sa mga gustong abutin ang kanilang dreams. You need to try, and trust in yourself and work so hard for your dreams. Because if you don't work hard, if you don't learn, what you try to say to the people? Nothing. So I work hard. Guest din sa launch ang ilang Pinay beauty queens gaya nila Miss Grand International All-Stars Top 5 finalists at Sparkle Star Gazini Ganados, Miss Grand International 2025 Emma Tiglao at Miss Grand International 2024 CJ Opiaza. Idineklara ng Iran na sarado muli ang Strait of Hormuz. Ayon sa militar ng Iran, papuputukan nila ang lahat ng barkong magtatangka na dumaan doon. Pero ayon sa US Central Command, hindi ito totoo. May mga nakakadaan pa rin daw doon na commercial vessel kahit walang pahintulot ng Iran. Sa Strait of Hormuz, dumadaan ang nasa 80% ng supply ng langis sa mundo. Nagdeklara ang Iran ng pagsasara nito nang muli silang magpalitan ng pag-atake ng Amerika sa gitna ng negosasyon para itigil na ang gyera sa Middle East. Nagbabala si US President Donald Trump na mas dadamihan pa nila ang pag-atake kung walang mapagkakasunduang peace deal. Dahil sa banta ni Trump, tumaas ng halos 2% ang presyo ng kada bariles ng ilang krudo sa pandaigdigang merkado ayon sa ulat ng Reuters. Mahigit 3 buwan nang nagpapatuloy ang gyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Patuloy pa ang negosasyon para sa tigil putukan. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Senado ilang araw matapos makatanggap ng umunoy banta sa seguridad. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito sa Senado kasunod nga ng natanggap na banta dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. At Connie, bandang alas 6 ng umaga kanina nang dumating dito ang may 3 truck ng mga pulis. Higit na mas marami ito doon sa mga nakita nating mga pulis na idineploy dito sa Senado kahapon. At ayon nga kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, patuloy ang threat assessment at pagbabantay ng mga otoridad kasabay nga ng nakuhang banta sa Senado. Sarado rin mula kaninang alas 8 ng umaga ang Jokno Boulevard sa direksyon patungong Senado. Una na nga sinabi ni Acting Senate President Win Gatchalian na nagpapatupad ng heightened security alert ang Senado kasunod ng ibinahaging intelligence information ni NBI Director Melvin Matibag. Kung kahapon nag-warning lamang ang MMDA Sidewalk Clearing at Special Operations Group sa mga motorista na nakaparada sa Jokno Boulevard, kanina ang mga tauhan na ng Pasay LGU ang nagpaalis sa mga rallyista na Duterte supporters sa Center Island ng kalsada. Wala silang nagawa kahit nga may 1 buwan na raw sila roon na nagka-camp out. Wala namang nakaschedule na anumang pagdinig sa Senado ngayong araw. Bawal ang bisita kahit ng mga senador dahil nga sa heightened security measures na ipinatutupad. Ngayong araw sanang Huwebes, ang muling pulong ng Cayetano faction kasama ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni dating Congressman Zal Dico ayon sa tanggapan ni Senador Rodante Marcoleta. Kansilado ito bilang respeto sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Samantala, ang grupong nagpakilalang NALSEC Philippines inako ang pag-deface sa website ng Senado. Minomonitor daw nila ang nangyayari sa gobyerno kaya dapat ito maging tapat at huwag pagsilbihan ang personal na interes o dinastiya. Under maintenance ngayon ang official website ng Senate of the Philippines. Sa isang statement, kinumpirma ng EDP-MIS ng Senado ang pag-deface ng kanilang website. Wala naman daw na kompromiso na sensitibo o confidential information. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Hulikam sa Caloocan ang pagtangay sa cellphone ng isang estudyante. Nangyari po yan sa loob mismo ng paaralan niya. Ang mainit na balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Abala sa paghahanda ang pamunuan ng Maypaho Elementary School sa Barangay 35 Caloocan, isang araw bago ang pagbubukas ng klase. Nang makuna ng CCTV ang pagpasok sa paaralan ng lalaking yan,
Kasunod niya ang 17 anyos na babaeng estudyante. Naupo sa tabi ang estudyante. Nilapitan siya ng lalaki. Dito hiniram umano ng lalaki ang cellphone ng estudyante at siya'y lumayo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ng gate, saglit na bumalik at tila sinenyasan ng lalaki ang estudyante bago lumabas at sumakay ng e-bike paalis. Walang kamalay-malay ang babaeng estudyante na natangay na ang kanyang cellphone na nagkakahalaga ng mahigit 20,000 pesos. Bigay pa naman daw ito ng kanyang nanay na isang OFW para magamit niya sa pag-aaral. Dumulog ang biktima sa barangay outpost na katabi lang ng paaralan. Ayon sa biktima, hiniram ng lalaki ang kanyang cellphone para kunan ng litrato ang monstransya ng simbahan. Sobrang po nun, important kasi nandun po yung mga files ko po, tas ginagamit ko po siya for school. And ngayon po, wala po magamit kaya ayun po, nanghihinayang po talaga ako kasi nagtrabaho po yung mama ko po, tas makukuha lang po ng ganun kadali. Sinubukang puntahan ng biktima at kanyang kaanak ang isang tindahan ng cellphone sa Santa Cruz, Maynila, kung saan huling na-detect ang lokasyon ng nasabing cellphone. Pero bigo silang mahanap ang cellphone. Ayon sa barangay, posibleng nagpapabalik-balik ang lalaki sa lugar at minanmanan ang kilos ng biktima. Yung suspect, sir, ang pagkakaano ko po kasi kanya is hindi po taga rito, dayo po. Maging aware po tayo, lalong-lalo na po sa mga magulang. Sabihan po natin yung ating mga anak na yung kanila pong mga gadget ay ilagay sa bag o sa bulsa at huwag hayaan na nakalantad sa kalsada. Sinisikap na kunin ng GMA News ang panig ng Maypaho Elementary School kaugnay ng insidente. Patuloy ang follow-up operation ng Maypaho Police Substation 1 para matuhis ang lalaking tumangay ng cellphone. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay po sa investigasyon ng NBI sa pagkamatay ng 2 Ateneo student athletes, bumuo na raw sila ng task force alinsunod sa utos ng Department of Justice para sa malalimang investigasyon, kabilang kung may nangyari nga bang foul play. Mag-iimbestiga raw ang NBI ng may objectivity, walang prejudgment at may full coordination sa pulisya at iba pang otoridad. Hiling nila sa publiko na itigil ang espekulasyon. Nagkwento sina Max Collins at Charlie Fleming tungkol sa kanilang mga karakter sa GMA Prime series na The Master Cutter. Mula sa unang nakilalang karakter niya na si Elaine, ipinakilala ang isa niyang karakter na si Audrey Regalia. Kwento ni Max sa Inyong Mare, isa yan sa mga plot twist ng kanyang role. Abangan daw ang muli nilang kung makikita silang muli ng karakter naman ni Atoy played by Dingdong Dantes. Ang co-star ni Max na si Charlie natutuwa sa kanyang role na si Carla. Thankful ang dalawa sa positive reviews. When I get to my character, my complete body changes. You know what I mean? How I talk to other people changes. My accent is completely gone. I'm Tagalog and really I'm just a different person. Before, hindi ko maipaliwanag yung character ko kasi secret pa noon. That I'm the Regalia family, diba? So, my dad is the kaaway of Atoy. Ayun. So, parang maraming lumabas this week.